Isang magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa iyo, Kuya Chris. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Ravelo. 42 taong gulang at nakatira sa isang liblib na baryo sa Iloilo. Matagal ko na pong gustong ikwento ang karanasan kong ito. Ngunit sa bawat taon na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman kung gaano kabigat ang alaala at kung gaano kahirap timbangin kung ang katotohanang aking tinataglay ay dapat bang manatili sa akin o dapat ko nang ibahagi sa iba. Sa gabing ito napagpasyahan kong sapat na ang katahimikan. May mga sikreto ngang ipinapasa sa dugo, ngunit may mga sikreto ring kailangang bitawan bago tuluyang kainin ng dilim ang sinumang nagtatago sa mga ito. 20 taon na ang nakalipas nang unang mangyari sa akin ng lahat. Ako noon ay isang estudyante sa kolehiyo. Isang batang nagmamatigas na maging independent dahil wasak na ang tahanang dapat sana'y pinagmumulan ng lakas. Naghiwalay noon ang aking mga magulang. Bawat gabi ay puno ng sigawan. Bawat umaga ay puno ng malamig na katahimikang tila mas masakit pa kaysa sa away. Sa hirap ng sitwasyon, pinili kong tumira pansamantala sa bahay ng kaibigan kong si Lando. At doon nagsimula ang unti-unting pagkalusaw ng focus ko sa pag-aaral. Ako ay naging palautos sa sarili, naging pabaya, at unti-unting napabayaan ng lahat. Ang klase ko, ang mga pangarap ko, pati ang direksyong dapat sana'y patutunguhan ng buhay ko. Dahil sa pagwawalang bahala ko, bumagsak ako sa isang asignaturang noon ay itinuturing kong paborito. Ang kultura at mitolohiyang Pilipino. Yun ang asignatura kung saan unang itinuro sa amin ng mga alamat tungkol sa mga engkanto, maligno at higit sa lahat ang nilalang na maraming Pilipino ang takot pang sambitin ang pangalan. Walang iba kundi ang aswang. Nang malaman kong bagsak ako, nagdulot iyon sa akin ng pagkabigla. Ngunit hindi pa tapos ang lahat dahil binigyan ako ng aking guro, isang propesor na kilala sa pagiging istrikto, ng huling pagkakataon upang makapasa. Isang pananaliksik na hindi pwedeng basta kunin mula sa aklat o imbentuhin lamang. Isang papel na hihingi ng ebidensya, totoong karanasan at matinding pang-unawa sa pagitan ng alamat at katotohanan. Doon nagsimula ang misyon ko. Isang misyon na hindi ko inakalang magpapabago sa takbo ng buong buhay ko. Sa paghahanap ko ng direksyon, nabanggit ng kaibigan kong si Lando na may narinig siyang dokumentaryo tungkol sa isang probinsya na matagal nang pinaniniwala ang pugad ng mga nilalang na hindi nagsasalita ngunit laging nakamasid. Meron daw mga grupo ng albularyo, manghuhula at paranormal hunters na taon-taon ay pumupunta roon. Ngunit wala ni isa ang nakapag-uwi ng matibay na patunay. Ang kanilang kwento ay nauuwi lamang sa pangamba at ang mga larawan ay kadalasang malabo. Parang iniiwasan ng mismong lugar na malinawan ng lente ng tao. Hindi ko alam kung katangahan, tapang o desperasyon ang nagtulak sa akin.
Ngunit nagdesisyon akong puntahan ang lugar na yon. Hindi ako nagdala ng maleta ng tapang. Tanging teknikal na gamit lamang ang nasa bag ko. Isang lumang tape recorder at 2 blankong cassette tape. Kamera na may film, kwaderno, lapis at ilang piraso ng damit. Habang papalapit ang bus sa lugar, unti-unti akong nakaramdam ng kakaibang lamig na hindi dulot ng hangin kundi ng bigat ng mga matang humihigop sa iyong presensya. Kahit hindi mo sila nakikita. Parang may bantay sa hangin. Isang matandang aninong nakalutang na sumusuri sa bawat sandaling ibinababa ko ang aking tiwala. Pagdating ko sa bayan, naghanap agad ako ng matutuluyan. Hindi malaki ang lugar. Isa itong lumang bayan na puro kahoy ang kabahayan at bawat daan ay parang laging basa. Para bang laging umuulan kahit wala namang ulap sa langit. Isinilid ko ang aking mga gamit sa isang maliit na silid na inuupahan ng mga manlalakbay. Pagkalapag ko ng aking bag, agad akong lumabas upang magtanong-tanong tungkol sa mga kababalaghan sa lugar. Subalit tulad ng inaasahan, ang mga tao roon ay laging umiiwas ng tingin. Lagi silang umiiwas sa usapan at laging tila nagmamadaling tumalikod. Maya-maya pa, may isang alay na tumitig sa akin ng matagal. Ngunit nang buksan ko ang bibig ko para magtanong, bigla siyang naglakad palayo na para bang may biglang naalala at kinailangan niyang takasan yon. Habang naglalakad ako sa makitid na kalsada, nakasalubong ko ang isang binatilyong tricycle driver. Mahaba ang buhok nito at parang nagmamasid sa akin mula pa kanina. Hindi ko siya binigyan ng pansin nung una. Ngunit nang dumaan siya ng mabilis, hindi ko sinasadyang makunan siya ng litrato. Nang tumigil siya sa tapat ko, napansin kong malalim ang kanyang tingin. Parang sinusukat niya kung bakit ako naroon. Hindi ko yun pinahalata, ngunit ramdam ko agad na hindi karaniwang tao ang binata. Hindi sa anyo niya, kundi sa paraan ng paglakad, sa paraan ng pagtingin, at sa paraan ng pagngiti niya na parang may itinatago sa likod ng bawat galaw. Matapos ang ilang sandali, nagpasya akong ipagpatuloy ang pagkuha ng mga larawan sa paligid. Ngunit habang lumalalim ang hapon, napansin kong may kakaiba sa liwanag ng araw sa lugar na yon. Ang dapit hapon dito ay parang mas mabilis gumapang, na parang ang dilim ay hindi dumarating ng unti-unti kundi bigla na lamang nagsasara, tulad ng isang pinto. At habang lumalabo ang liwanag, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng lugar. Ang pakiramdam na may mas matandang mata kaysa sa akin na sumusunod sa bawat hakbang ko. Sa lahat ng probinsya na napuntahan ko, dito ko lamang naranasan ang tila paulit-ulit na pag-ikot ng hangin na parang humihinga. May ritmo, may direksyon, may bulong na hindi mo maunawaan ngunit malinaw na naroon. Sa bawat paglalakad ko, may mga punong tila nakayuko, may mga bubong na parang masyadong mababa at may mga bahay na sinadya talagang hindi makita ng malinaw mula sa dilim. At sa gitna ng katahimikang iyon, naramdaman kong may nagbabantay sa akin. Hindi tao, kundi isang presensyang hindi ko alam kung galit, nagmamatsyag o nag-aabang. Sa gabing iyon, bago ako bumalik sa tinutuluyan ko,
Isinulat ko sa aking kwaderno ang unang pangungusap sa aking pananaliksik. May mga lugar na hindi kailangan ng salita upang magsabi ng panganib. At doon ko naisip, marahil ang unang hakbang tungo sa katotohanan ay hindi ang paghahanap ng sagot, kundi ang pagkilala na ang lugar mismo ang magpapasya kung karapat-dapat ka bang malaman ang sekreto nito. Hindi ko alam na ang desisyong yon, ang paghawak ko sa panulat at pagharap ko sa dilim ng probinsya, ay simula na pala ng gabing hahati sa dati kong pagkatao at sa taong magigising mula sa takot na hindi mawawala kahit lumipas pa ang mga dekada. Kinabukasan, ginising ako ng malamig na hangin na dumadaan sa mga siwang ng lumang dingding ng inuupahang kong silid. Sa unang tingin ay payapa ang umaga, ngunit ramdam kong may bigat ang katahimikan ng nasabing probinsya. Isang katahimikang hindi mula sa kapayapaan, kundi mula sa pag-iingat. Para bang ang buong baryo ay isang nilalang na hindi natutulog. Laging nakadilat, laging nagbabantay. Hindi ko maalis sa aking isip ang pakiramdam na ang lugar ay may sariling pulso. Isang mabagal ngunit tiyak na tibok na sinusundan ka saan ka man magpunta. Paglabas ko, nadatnan ko ang mga taong halos walang imik. May ilan na naglalakad ng mabilis, may ilan na sumisilip sa mga bintana bago agad nagtatago. At may ilan namang nakatayo lamang sa gilid ng mga lumang poste habang nakatingin sa direksyong ayaw kong alamin. Sa gitna ng lahat ng iyon, ako ay isang banyagang may hawak na bag. Nagmamasid, naghahanap ng kwento at naghahanap ng katotohanan. Ang hindi ko alam, ako rin pala ay matagal na nilang minamasdan. Habang naglalakad ako papunta sa pamilihan, napansin ko ang kakaibang amoy sa hangin. Hindi ito amoy ng palengke o ng karaniwang pamayanan. May kakaibang halo-halong amoy na parang pinagtagni-tagning samyo ng lumang kahoy. Nabubulok na prutas at malamig na lupa na matagal nang hindi naarawan. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman kong may dumadampi sa aking sentido. Na para bang tinatandaan ng lugar ang amoy ko, ang bigat ko, ang pagpasok ko sa kanilang lugar. Sa kalagitnaan ng paglalakad ko, naalala ko ang binatilyong tricycle driver na hindi ko sinasadyang makunan ng litrato. Hindi ko maintindihan kung bakit nananatili sa isip ko ang presensya niya. Siguro'y dahil kakaiba ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Parang alam niya ang dahilan ng pagpunta ko bago ko pa sabihin. Sa dami ng taong nakita ko kahapon, siya lamang ang nanatili sa isipan ko tulad ng isang aninong sumusunod sa gilid ng paningin. Subalit hindi ko yun pinagtuunan ng pansin. Kailangan kong unahin ang aking misyon. Kailangan kong makapag-interview, makakuha ng impormasyon at makahanap ng ebidensya. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Kilala ang probinsyang ito sa pagkakaroon ng mga taong hindi agad nagtitiwala. Sa bawat pagtatangkang lumapit ako at magtanong, laging may sagot na pagsara ng pinto, pagtalikod o paglalakad ng mabilis palayo. May ilan pang lumilingon-lingon habang papalayo na parang natatakot makita akong nakatingin. Sa gitna ng aking paghahanap, napadpad ako sa isang makitid na eskinita na tila hindi pinupuntahan ng mga tao. Sa paligid nito ay may mga bahay,
na pinagtagpi-tagping kahoy, yari sa luma at hindi pantay-pantay na tabla. Sa pagitan ng mga bahay ay may nakasabit na mga karne, mga pirasong hindi ko kayang kilalanin at kumakatas sa ilalim ng araw. Hindi ko maramdaman ang karaniwang sikat ng araw na parang may manipis na tabing na nakaharang dito. Isang kulay kalawang na anino na laging nasa gilid ng aking paningin. Habang pinagmamasdan ko ang nakasabit na mga karne, narinig ko ang mabibigat na yabag mula sa bandang likuran. Muling sumagi sa isip ko ang presensya ng binatilyo. Hindi ko mabura ang pakiramdam na parang alam niya ang bawat hakbang ko. Ngunit nang lumingon ako, wala namang tao. Tanging buhangin, pader na amoy kahoy at usok na hindi ko alam kung saan nanggagaling ang aking nakita. Doon ko napagtantong hindi pagsubok ang dulot ng lugar na to, kundi pagkalito. Habang tumatagal ang paglalakad ko sa eskinita, nalaman kong ang lugar ay hindi simpleng baryo. Para itong isang malaking patibong na binuo hindi para manakit, kundi para subukan kung gaano kalakas ang loob ng sinumang magtatangkang malaman ang tunay na anyo nito. May mga sulok na tila walang katapusan. May mga daang bigla na lang lumilihis. May mga bakod na parang bagong lipat sa posisyon kahit hindi naman ginalaw. At ang lalong nakakagimbalay ang mga sanga ng mga punong nakapalibot na laging nakaharap sa iisang direksyon. Walang iba kundi sa akin. Hindi ko maiwasang isipin kung bakit tila nagiging buhay ang lahat sa paligid ko. Hindi ko rin maiwasang alalahanin ang sinabi ng aking lolo noon, bago pa sila naghiwalay ng lola ko, tungkol sa mga lugar na nilalayuan dahil masyadong matanda para sa presensya ng tao. Hindi ko iyon maintindihan noon, pero sa lugar at probinsya na to, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng mga salitang yon. Ang mensaheng hindi ko nakuha noon ay dahan-dahang nagiging malinaw. Sa paglipas ng ilang oras ng pag-iikot, naramdaman ko ang sunod-sunod na pag-ihip ng malakas na hangin. Kahit wala namang ulap sa langit, para bang may humihinga sa batok ko. Malamig at paulit-ulit na parang sinasabi sa akin na hindi ko dapat ipagpatuloy ang paghahanap. Sa bawat pagliko ko, may pakiramdam akong may sumusunod na iba't ibang uri ng aninong hindi bahagi ng mga bahay. Hindi bahagi ng mga puno at hindi bahagi ng kahit anong dapat na naroroon. Pero hindi ko alam kung bakit. Sa halip na umatras, mas lalong lumakas ang kagustuhan kong lumalim pa ang aking paghahanap. Paglipas ng hapon, bumalik ako sa tinutuluyan kong walang dalang anumang sagot. Ngunit pagpasok ko sa aking silid, naramdaman kong hindi na ito katulad ng iniwan ko kaninang umaga. May amoy nakakaiba sa hangin, parang pinaghalong tuyong dahon at malamig na lupa. Ang kurtina ay bahagyang gumagalaw kahit hindi naman umiihip ang hangin. Ang mesa ay bahagyang nakalihis at ang aking kwaderno ay nakabukas sa pahinang hindi ko namang binuksan. Hindi ko alam kung may pumasok o kung ang mismong lugar ay nakikipaglaro lang sa akin. Sa kabila ng pagod, napilitan akong ibaba ang sarili ko sa kama. Ngunit bago ko pa makuha ang tulog, may narinig akong mahinang ingay sa labas. Hindi yabag, hindi hampas ng hangin, kundi parang pagkalmot sa kahoy. Hindi naman yun mabilis,
pero hindi rin mabagal, kundi ang uri ng tunog na ginagaway para mapansin. Noon ay hindi ko inintindi, ngunit nang tumigil ito bigla, dun ko naramdaman ang biglang pagbagsak ng lamig sa loob ng aking katawan na para akong kinikilabutan. Hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog ng mga oras na yon. Ang huli kong natatandaan ay ang pakiramdam na parang may matang nakasilip sa pagitan ng mga siwang ng dingding. At ang huling dumampi sa isip ko bago lumubog ang aking ulirat ay ang tanong na mas magiging malinaw pa sa mga susunod na araw. Kinabukasan ay nagising ako na may kakaibang bigat sa dibdib ko. Hindi sakit, kundi isang pakiramdam na parang may nakaupo sa aking katahimikan. Ang unang gumapang sa isip ko ay ang ingay kagabi at ang paggasgas na yon sa kahoy ng kuko na hindi ko alam kung guni-guni o sadyang naroroon. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hindi ko nagawang tingnan ang dingding ng gabing yon. Parang may pumipigil sa akin. Isang puwersang nagbabawal na sumilip. Na parang mas mabuti pang manatiling ignorante kaysa harapin ang katotohanang maaaring bumungad mula sa siwang. Pagbukas ko ng pinto ng aking silid, napansin kong tila mas maraming tao ngayon sa labas kaysa kahapon. Pero kakaiba. Dahil hindi sila nag-uusap at hindi sila naglalakad ng may layunin. Para bang mga taong naghihintay ng isang utos na hindi ko alam kung saan magmumula. May ilan pang nakatingin sa direksyong hindi ko matukoy. Para bang may nakikita silang wala sa paningin ko. At mas lalo kong naramdaman na hindi ako dapat manatili roon ng matagal. Sa paglalakad ko papunta sa gitna ng baryo, napansin ko ang pagdami ng mga pamilyang tila may daladalang sama ng loob. Ang mga mata nila ay may kirot at pagod. Ngunit sa ilalim ng pagod ay may bakas ng takot na hindi nila sinasabi. Sa bawat paglingon ko, may mga batang nakasilip mula sa pinto. Mga mukhang hindi ko mawari kung inosente o masyadong matagal nang nakakita ng gabi na walang buwan. Sa bawat sulok ng baryo, parang may mga aninong lumalangoy sa hangin. Hindi nakikita, ngunit nararamdaman sa balat. Habang mas lumalalim ang paghahanap ko ng impormasyon tungkol sa mga nilalang, napansin kong unti-unting nagbabago ang kilos ng mga tao tuwing lumalapit ako. Hindi sila tumatakbo palayo, ngunit lalo silang lumalapit sa isa't isa na para bang inaabangan nila kung hanggang saan ko kayang maghukay. At habang pinagmamasdan ko sila, naramdaman kong may biglang kirot sa hangin. Isang panandali ang hilab ng takot na parang sinabayan ng pag-ikot ng mga dahon sa lupa. Maya-maya pa, muling sumagi sa isip ko ang binatilyong tricycle driver. Maaaring normal lamang siyang residente. Isang batang naghahanap ng pasahero, ngunit may kung anong pumipigil sa akin na isang tabi siya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro'y dahil may presensya siyang hindi ko makalimutan. O marahil dahil ramdam kong may alam siyang hindi sinasabi. Hindi ko man alam ang pangalan niya, pero ang mukha niya ay parang nakaukit sa mismong hangin ng baryo. Habang nagpapalipat-lipat ako ng lugar, napadpad ako sa isang bahaging tila sadyang iniiwasan ng mga residente. Wala itong pangalan, ngunit ang daan papunta rito ay mas makitid, mas mabato at mas malamig kaysa sa karaniwan. Sa bawat paghakbang ko, parang may nagbabantay sa akin mula sa mga bubong
mula sa mga silong ng mga bahay at mula sa mga sulok na hindi nakikita ng mata, subalit nararamdaman. Ang hangin dito ay may halong amoy damo na binasa ng ulan kahit hindi naman umuulan. At sa malayo, may tunog na parang isang mahinang pag-ungol. Hindi naman sa tao at hindi rin naman sa hayop, kundi isang bagay na nasa pagitan ng dalawang mundong hindi dapat magsanib. Dito nagsimula ang mas malalim kong pang-unawa sa baryo. Sa baryong ito ay hindi lamang lugar na may mga alamat. Ito mismo ay isang alamat na humihinga. May mga daang hindi naguguhit sa mapa. May mga bakod na nawawala tuwing gabi. At may mga bahay na naglalaho mula sa isang lokasyon at muling lumilitaw sa ibang direksyon. At ang pinakamalupit dito, may mga taong tila hindi talaga tao. Hindi dahil sa anyo nila, kundi dahil sa kilos nila, sa paraan ng paglingon nila, sa paraan ng pagtatago nila, ng paghinga kapag dumaraan ako. Habang nakatingin ako sa isang maliit na kubong parang katayan ng karne, napansin kong may dumadaloy na likidong kulay marumi mula sa likuran nito. Hindi ko alam kung dugo ba yun o tubig na may halong lupa. Subalit ang amoy nito ay hindi ko makalimutan. Amoy bakal at kalawang. At sa sandaling yun, naramdaman kong may presensya sa likod ko. Mabigat, malamig, ngunit hindi gumagalaw. At nang lumingon ako, wala naman akong nakita. Ngunit alam kong may nakatayo roon kanina. Muli kong sinubukang kumuha ng litrato at doon ko nakita ang isa pang kababalagan. Sa bawat kuha ko, malinaw ang mga bahay. Malinaw ang mga daan. Ngunit ang mga taong lumalakad sa paligid ay hindi malinaw. Para silang usok na nakahalo sa hangin. Parang hindi sila kayang hulihin ng lente. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa sirang kamera o dahil masyadong lumalayo ang baryo sa mundong kinalakhan ko. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga larawan, may isang detalye ang paulit-ulit na lumilitaw. Sa bawat kuha, sa bawat sulok, sa bawat manipis na liwanag, may isang aninong nakatayo. Payat, mahaba ang braso, at tila ba nakayuko. Hindi ko makita ang muka, ngunit alam kong sa akin ito nakatingin. At habang inuulit-ulit ko ang mga larawan, napansin kong ang posisyon nito ay palapit ng palapit sa akin. Bagaman hindi ko ito nakikita sa aktwal na lugar. Doon ako nagsimulang kabahan, hindi dahil may nakikita akong kakaiba, kundi dahil naramdaman kong hindi ko na pwedeng bawiin ang pagpunta ko dito. Mas lumalim na ako sa lihim na hindi ko alam kung dapat ko bang tuklasin o dapat ko nang takasan. Nang sumapit ang dapit hapon, napagpasyahan kong bumalik sa aking tinutuluyan. Subalit sa paglalakad ko, may napansin akong daanang hindi ko nakita kahapon. Parang bagong bukas. Parang ngayon lamang nagpakita. Sa pakiramdam ko, dapat ay iwasan ko yun. Ngunit sa kung anong dahilan, may malakas ang hatak ng dilim doon kaysa sa liwanag ng daang alam ko. At habang lumalapit ako sa pasukan nito, may narinig akong mahinang kaluskos. Hindi mula sa gilid ko, hindi mula sa itaas, kundi mula sa mismong lupang tinatapakan ko. Parang may humihinga sa ilalim ng lupang kinatatayuan ko. Para bang mayroong kumikilos. Parang may nag-aabang.
At doon ko napagtantong ang mga alamat tungkol sa baryong ito ay hindi basta kwento. Ang baryo ay hindi lamang tahanan ng mga nilalang. Dahil ang baryo, ang siya mismo ang nilalang. At sa gabing yon, bago pa tuluyang lumubog ang araw, alam kong may isang panibagong pintuang bubukas. Hindi papunta palabas, kundi papunta sa pinakamalalim ng sikreto nitong pilit na itinatago mula sa liwanag. Ang gabing iyon ang pinakamadilim sa lahat ng gabing naranasan ko sa baryong iyon. Hindi ito ordinaryong dilim. Hindi ito simpleng pagkawala ng liwanag. Ito ay parang pagbaligtad ng hangin, pag-urong ng init at paghinga ng isang nilalang na hindi nakikita. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti kong naramdaman na hindi lang ako naglalakad sa daan. May kasama akong hindi nakikita. Sumusunod sa layo. Dumidikit sa hangin at sumasabay sa tibok ng aking puso. Sa paglapit ko sa bagong daang biglang nagbukas. Tila nagbago ang paligid. Ang lupa ay hindi na kasing tigas ng dati. May malambot itong parang pinaghalong putik at lumang abo. Ang mga punong dati nakatayo lamang ay nakayuko, ngayong parang nakikinig sa bawat paghinga ko. Ang hangin ay may dalang malamig na hamog na tumatagos sa balat. At ang mga liwanag mula sa malalayong bahay ay nagsisimulang maglaho isa-isa, na parang may pumapatay ng mga ilaw na hindi naman talaga umiilaw. Habang naglalakad ako, napansin kong ang daan ay hindi simpleng daan. May bahid ito ng lumang yapak, malalim, hindi katulad ng yapak ng tao. Ang mga bakas ay mahahaba, malalalim at ang ilan ay may marka ng tila matutulis na kuko. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa halip na tumalikod, mas lalo akong naakit na sundan ng mga bakas na ito. Marahil dahil sa pagnanais kong tapusin ang aking pananaliksik, o marahil dahil alam kong wala nang atrasan ng lahat. Kapag ang isang tao ay nakanasa ng katotohanang hindi para sa kanya, ang mismong paghahanap ang magtutulak sa kanya papalapit sa panganib. Sa paglalim ng daan na aking tinatahak, pumasok ako sa isang bahagi ng lugar na tila hindi bahagi ng mundo. Ang paligid ay napuno ng kakaibang tunog, hindi lamang kaluskos, hindi lamang yapak. May mga ungol ng lungkot, pagtangis at tila pagsamo. Ang hangin ay parang umaalulong sa bawat pagdaan ko, at ang lupa ay parang humihinga. Ang bawat hakbang ko ay may kaakibat na tunog na hindi sa akin. At sa bawat paglingon ko ay may mga aninong umaatras, nagtatago at muling susunod. Pagdating ko sa isang malawak na bahagi ng kagubatan, nakita ko ang isang malapad na batong tila altar. Ang paligid nito ay may nakapilang mahahabang kawayan, nakatarak sa lupa, at bawat kawayan ay may nakasabit na lumang tela. Ang mga telang ito ay may bahid ng pulang mantsa. Masasabi kong hindi sariwa, ngunit hindi rin naman tuluyang natuyo. Sa ibabaw ng bato ay may nakaukit na mga hugis na hindi ko maintindihan. Parang pinaghalo-halong piraso ng lumang wika at mga simbolong mula sa panahong hindi nasusulat sa kasaysayan. Nang pagmasdan ko ang mga ukit, may biglang pag-ikot ng hangin. Hindi marahan kundi parang pagsabog ng malamig na hangin mula sa ilalim ng lupa. Parang may sumabog na bulong. Sa sandaling yon, naunawaan ko na ang lugar na ito ay hindi lamang itinago ng mga tao.
Itinago rin ito ng mismong lupa. Isang puwang na hindi dapat madaanan ng mata ng tao. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay kung bakit ako dinala dito. Ako ba'y napadpad lamang o may humatak sa akin? Habang nakatayo ako ron, napansin kong unti-unting lumalapit ang mga aninong kanina ko pa nararamdaman. May manipis na kaluskos sa paligid, sunod-sunod at mabibilis. Hindi ko sila makita ng buo. Parang laging nasa gilid lang ng aking paningin. Ngunit sa bawat sandaling dumadaan sila, nararamdaman ko ang bigat ng kanilang presensya. Mga matang hindi ko makita ngunit alam kong nakatingin ng diretso sa akin. At doon ko siya muling nakita. Sa di kalayuan, nakatayo ang binatilyong tricycle driver. Tahimik, hindi gumagalaw. Parang estatwang nakakubli sa pagitan ng mga kahoy. Ngunit kakaiba. Hindi na siya katulad ng nakita ko nung una. Ang balat niya ay parang mas maputla, mas malalim ang mga mata, at ang anyo niya ay parang nagbago ng hindi ko lubos maunawaan. Hindi ako lumapit, ngunit naramdaman kong sinusuri niya ang bawat tibok ng puso ko. Para bang siya ang bantay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundong ginagalawan ko at ang mundong naroroon sa likod ng mga anino. Hindi ko alam kung bakit, ngunit hindi ko naramdamang gustong saktan niya ako. Sa halip ay parang siya ang dahilan kung bakit ako nakarating sa lugar na to nang hindi bumagsak sa kamay ng mga nilalang na ayaw makita ng liwanag. Pero habang tinitingnan ko siya, bigla siyang nawala. Hindi naman siya naglakad, hindi rin tumalikod. Basta na lamang naglaho na parang usok na inihipan ng hangin. Nang sandaling yun ay nagsimulang kumilos ang lupa. Ang paligid ay biglang nagdilim. Hindi dahil nawalan ng liwanag, kundi dahil may gumagapang na anino mula sa mismong ilalim ng lupa. Ang mga aninong ito ay hindi simpleng anino. Sila ay may hugis. Mahahaba ang braso. May mga daliring matutulis at ang ulo ay nakayuko na parang naghahanda ng pag-angat. Hindi ko sila masilayan ng buo, ngunit alam kong unti-unti silang tumitingin sa akin. Sa ilang sandali pa, naramdaman kong ako ay napapalibutan, hindi lamang ng mga mata, kundi ng mga alaala. Parang naririnig ko ang sigaw ng mga taong hindi ko kilala. Ang pag-iyak ng mga batang hindi ko nakita at ang galit ng mga nilalang na pinatay o tinanggihan ng mga taong tagalabas. Naramdaman kong ang lugar ay sugatan. Isang sugat na hindi nakita ng mundo. Isang sugat na ginupo ng galit at paghihiganti. Habang tumatagal, nararamdaman kong tila hinihila ako ng mismong lupa. Parang may mga kamay na sumisingit sa pagitan ng aking mga binti. Hindi upang saktan ako, kundi upang dalhin ako sa mas malalim na bahagi ng kanilang kasaysayan. Ngunit bago pa ako tuluyang sumuko sa hatak ng lugar, biglang kumawala ang malakas na pag-ihip ng hangin at isang pag-ihip na parang utos na tumigil ang lahat. Ang mga anino ay biglang umatras. Ang mga ungol ay tumigil at ang lupa ay muling nanahimik na parang walang nangyari. Sa gitna ng katahimikan, unti-unti kong naunawaan ang katotohanan. Hindi ako dinala roon para saktan. Dinala ako roon para makita ang sugat na itinago ng baryong yon. Ang sugat ng mga nilalang na pinatay, tinanggihan at pinalayo ng mundo. At ang mas mabigat na katotohanan,
ang baryo ay may pamilyang aswang na nawawasak dahil sa galit ng mga tao. Ngunit higit sa lahat, naunawaan kong ang binatilyong tricycle driver ay hindi ordinaryong residente. Hindi ko man makita ang tunay niyang anyo. Alam kong siya ay bahagi ng mundong hindi ko dapat sinilip. Siya ang gabay. Siya ang bantay. Siya ang nagdala sa akin sa puso ng lahat ng lihim na yon. Hindi para ako'y kainin ng takot, kundi para makita ang katotohanan. Nang makabalik ako sa aking tinutuluyan, halos hindi ko na maalala kung paano ako nakarating. Ngunit ang mga salita sa aking isipan ay malinaw. Ang katotohanan ay hindi para sa sino mang nag-aaral lamang. Ito ay para sa sino mang handang tanggapin na may mga bagay na hindi kayang ilagay sa papel. Makalipas ang maraming taon, habang sinusulat ko ang lahat ng ito, alam kong hindi ako pinili ng lugar at baryong yon. Ako ang pumasok at ang baryo ay napilitan lamang magbukas. At sa aking pananaliksik, nalaman kong ang mundo ng mga tao at ang mundo ng mga aswang ay hindi dapat magkasama. Dahil kung ito ay magkasama, marami ang mapapahamak. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Ravelo, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.